Mga do. So, nandito na naman tayo, no? Pakita ko sa inyo yung likod ng ating backyard. Oh, yan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na, nakatira ko sa 8A zone. Ibig sabihin yung A, yung hindi masyadong nag-i-snow. Lumalamig, pero hindi nag-i-snow. So, pakita ko sa inyo. Dahil sa nakatira ko malapit sa dagat, ang lupa na, wala kaming lupa dito. Itong brown itim-itim na to, buhangin niya na may halong compost or lupa. Kasi, ang nakatanim dito dati is, meron ditong damo. Yung damo na yun, nabibili yun sa mga garden center dito. So, nilalagay lang yan dyan sa, halimbawa ito, bagong, buhangin. Ilalagay mo dyan para mag-set yung damo ng tumubo. Ganun sila. So, dati, itong backyard namin, puro lang yan damo. Dito sa Amerika guys, ang tinutubuigan nila dito, damo. So, nabubuisit ako doon kasi nga naisip ko, sayang ang kuryente at ang tubig, tas damo lang yung didiligan ko. Kaya, nagsimula ako maghukay dito. So, this is just like maybe 7 years in span, but like I said, every year meron tayong mga bagong tanim, no? So, ngayon, dahil nga magtatanim ako ng bago na naman sa season, yung kale, kaya hinukay ko na naman tong second set ng ating hukayan, no? Ayan siya. Ito yung first set natin. First set ng hukay natin, ito siya, no? Ito. From this section, ito yung tinabunan ko niyan para hindi na tumubo yung damo dahil ayaw na rin ng asawa ko, ayaw na rin niya mag-mow ng grass. Ayan, no? Inukay natin yan, tapos yung mga basura natin. Pag tapon mo ng basura, takpan mo ng konti ng buhangin, ng lupa na may buhangin. Yan nga, kaya itim siya. Kasi yan yung lupa na merong buhangin, na merong damo dati. So, naging ganyan siya. So, since tinakpan ko na siya ng mga ganito, tinakpan ko siya ng karton-karton, kaya namatay yung damo, ang endo, malalaman mo na itim yung lupa niya. Ayan siya, oh. Itim siya. So, mahuhuli mo siya. Ay, yung isda. So, malalaman mo na ano pa siya. So, makikita mo dito yung layer ng lupa, no? Pakita ko lang sa inyo. So, ito lang siya, oh. Parang isang dangkal lang siya, guys. Ayan lang yung pinakalupa niya, itim pa siya. Pero the rest of that, hindi. Mga ilang kalahating dangkal lang. Ayan na siya, oh. Kita nyo, oh. Dilaw na siya kagad dito. Ito kasi, medyo ano lang to, eh. Ayan na siya, oh. Oh. Konting hukay mo, wala na. Puti na. Buhangin na siya talaga. Pag dinaliman mo pa ng hukay ito, magiging na tong dilaw. Ayun na siya, oh, naninilaw na, oh. O, diba? Pag konting hukay mo na yun, ayun na, dilaw na siya. Magiging ganito rin yan eventually. So, itong medyo itim-itim, kasi syempre, andyan yung ibang mga compost na nagtunaw sa lupa, pwede mo pa rin yan ilagay sa ilalim ng iyong bed. Pero ito talaga yung pinaka, lang niya. Yan lang siya, oh, yung pinaka lupa. So, ang ginawa ko guys, dahil nga, pag nagbabaon ako ng, ito, katulad yan, oh, binoon ko na yung mga, malalim to, binoon ko na tong mga, karton-karton, ayan na siya. So, nakita nyo naman, ito na siya, no, oh, ayan na siya, ito yung variation niya, medyo zoom out natin. Ayan siya, kasi ito, medyo hinukay ko to ng malalim-lalim before, kaya dumami yung, yung mga basura ko, naging compost na. So, tatanggalin natin itong dilaw, ilalagay natin dun sa side na yon. Tapos, itong level na to, yan, yung mga itim na yan, ilalagay natin dito sa hinukay natin na to. Gaano kalalim yung hukay? Ito yung lalim, di masyado makita. Pero, ang lalim ng hukay guys is halos kalahati ng katawan ko, no? Kasi yung level, ito na yung level. Ayun yung level ng lupa, ito ko. Oh, medyo nasa lampas ng tuhod mo. Nasa hita ko siya. So, ayan nga siya yung lalim niya. Ayan, oh. Ito yung lalim niya. Ganyan ang lalim niya guys, oh. So, eto lang siya. Malalaki yung mga papaya natin dito, no? Dito sa Florida, maraming nagsabi sa akin paano ko nakapagpatubo ng mga ganito kalalaking halaman kasi nga, wala nga ditong lupa at hindi lumalaki. Maliban na lang kung nilagyan ko ng synthetic fertilizer, ayoko nga noon kasi ang katwiran ko gusto kong organic yung kinakain ko. So, ito yung iba nating papaya dito. Ayan, no? Himala to sa gantong klaseng lugar. Marami na matatanda dito na nagsabi sa akin na, uy, paano lumaki yung papaya mo na ganyan parang Pilipinas? Ayan siya, oh. So, ito na. Grabe itong hukayan moments natin dito, no? Ayan, no? Laki niyang papaya natin na yan, no? Bira ka makapagpatubo ng ganyan, lalo't buhangin lang yung lupa mo. So, talagang kailangan mong tipirin yung mga lupa mo dito dahil nga, wala nga lupa dito. So, para tumabayan, yung hukay na yan, ang gagawin natin, yung mga karton-karton mo, yun, mga baso-basura mo doon, babaon natin yan dyan, tapos tatabunan natin ng konting topsoil na makikita mo dun. Yan, yung mga topsoil na yan. Yan ang topsoil ay pang tatabo natin dyan, no? So, kaya ito, marami na tayong mga baso-basura dito na nakolekta sa trabaho natin, no? Ayan siya, tulad nito, patutubuin pa natin to. Yan, yung mga tao dyan, mga luya-luya, gabi-gabi, yan. Ito pa yung iba natin mga basura, nandirito.
yung mga kinolekta natin sa work. Yan may mga coffee grounds, yan, mga papel. Mga karton na yan, babaw natin sa lupa yan kasi sayang. Tutubo din, rin yan, magiging pataba sa lupa. Ito, dahil kamote ito, mabilis nang tumubo. Pati natutuyo ko muna bago siya tumubo. Lahat ng pwede kong ibaon na nabubulok, tulad yan, yung karton na yan, bubulok yan, baon din natin yan. So, ganyan yung sistema ko. Paano ko pinalalaki? Pag naglagay, ito ng side na to, ito siya. Itong side na to, guys, ayan siya. Uhukayin natin yan, tapos tatanggalin natin yung mga dilaw na buhangin dahil wala namang silbi. Yung mga damo naman dito, kukusan tumutubo, pero lalagyan na natin ng cover yan kasi para paglakad ko, hindi ako magtaka kung may ahas sa binti ko. Kaya yan, sinatakpan ko ng ganyan. Ayun lang siya. Malunggay natin, mataba pa rin, diba? Ganyan ang taniman dito. Pag gusto mong lumaki yung halaman mo. Pero pag hindi mo kinalkal ng ganito yung halaman mo, ayun lalim talaga niya Pag di mo kinalkal ng ganyan yan, walang lalaki dito mga hindi lumalaki ang halaman dito dahil puro nga buhangin. Medyo tutubo lang sila ng 3 months, tapos after 3 months, wala na, patay na yung halaman mo.